nga, kung ikumpara ito, 100 lang yung nagagawa sa loob ng 1 minuto. At nang gawin itong method na ito this time, itong sinabi po sa ating sentence, naobserbahan na mas mabilis kasi nagkakagawa sila ng mas maraming produkto sa loob ng parehong panahon na kaya 1 minuto lang, 200 agad na product. Pwede mo ring i-reverse. Okay, ito sa idea na yan. Pwede na, okay, 100 produkto ang nagagawa sa loob ng 1 minuto. I-reverse natin na yung 100 produkto na yan, this time, sa paraang ito, ay nagagawa na lang sa loob ng 30 seconds. Okay, ni-reverse lang natin yung punto po. Kasi nga, ang sabi, mas mabilis ito. So, nagagawa yung parehong dami, pero half na lang ng time yung kakainin. So, yung 100 product na nagagawa lamang dati sa loob ng 1 minute, this time, yung 100 products na yun ay 30 seconds na lang yung kailangan. So, mas mabilis na itong paraang ito. Or in other words, yun nga, 200 na yung nagagawang product sa loob ng 1 minute. Kasi nga, yung 30 seconds, nakakamuna ng 100 Okay? So, napansin ito, okay, nabantayan ng ating person na, okay, mas maganda yung naging proseso this time dahil mas mabilis na. Kaya nasabi niya, I think this method appears to be faster. Palagay ko, parang mas mabilis ang paraang ito. Okay, again, this is just a conclusion based on the speaker's observation niya. Okay, that was courtesy of Sir July and practice po. Okay. All right, Sir July, call on your next person daw from the group. Ano, nawa pa yung ipir. Hi, ma'am, si Miss Karen. Karen. Ma'am. Okay po, Sir July. Okay po. Okay, let's try Miss Karine then. Okay, thank you po, Sir July. Okay, nice work po sa inyong practice kanina. Again, wag lang kalimutan, sir, i-apply yung pattern, no? Para hindi maghalo. Okay? Alright, sir, Miss Karine, onegaishimasu. Okay, yung second example. Konbanwa, sensei. Konbanwa po, onegaishimasu. 私にはユミさんが、ユミさんだな、俺。私にはユミさんが好きなようです。English po. For me, it appears to be that Yumi is honest. Sa Tagalog po, para sa akin parang tapat si Yumi. Okay, that's correct for translation, Miss Karine. Okay, nice work. So, for the pattern po, nasan po yung pattern na ginamit po sa inyong sentence? Po? Nasan po itong pattern na nagamit po sa inyong sentence? Yung ano po, Suzuki na. Okay, sa apat po natin, saan po sa nabelong? Ano po, na adjective. Okay, that's correct. So, na adjective, shojiki na para sa pattern. Shojiki na adjective, kailangan niya yung na para madugtong yung yodes natin. Okay, good. Okay, good job po, Miss Karain. Nice work po sa inyong participate for this pattern. Okay, nice work. Thank you po. Okay. Okay, well done, well done. Alright, so tulad po ng ginawa ni Miss Karain sa kanyang sentence po, no, minasan. Okay, we will start identifying your patterns as what we have practiced nung mga nakaraan pang lesson. Para kahit paano ma-ensayo pa rin natin yung sentences ninyo, yung ulit-ulit na apat na ito, no, para sa inyong pagkakagawa. So, yun lang. Okay, para mas masanay lang na magkilala ng pattern. Kasi yun yung pinaka-basis ng Japanese language. Pinaka-pattern-pattern talaga ito sila para sa kanilang expression. Dito katulad ng English na yung ating is, yung ating are, kahit saan pwede ma-apply. Okay, as long as we are talking about singular, okay, is. Pag plural, are na present tense. So,
They are. Okay, we are. Di ba, paulit-ulit siya. So, sa kanila yun. In Japanese, okay, it may not work the same way. So, kailangan lang, okay, kilalanin palagi yung pattern. And ito lang naman silang apat yung kadalasan nating okay, kailangang bantayan. Okay. Miss Karen, choose your next person po para sa ating next example. Onegaishimasu. Si Miss Gemma po, ma'am. Okay po, Miss Gemma. Okay po ako, Miss Gemma. Hello po. Hello, Miss Gemma. Okay, hindi po siya sumasagot po, Miss Karen. Choose another person po. Okay, nag-raise ng hand si Miss Riza. Okay, onegaishimasu, Miss Riza. Yung third example. Good evening po. Okay, good evening. Ana sanwa himana yunanode kanujo ni kiti kudasai. Okay, one more time sa reading. Ana sanwa himana yunanode kanujo ni kiti kudasai. Okay, translation natin po. Ana appears to be free, so please ask her. Okay. In Tagalog po, sakto ba ni malaya? Ay, hindi naman malaya po yan. Free? Hindi malaya yung ibig sabihin natin sa isang to. Free. Ano pa yung isang word ng ng free natin po? Libre. Okay, that's one. Okay, thank you po, Sir Jehon. Parang libre daw si Ana, kaya tanungin mo siya. Hindi naman, wala, dating lagyan ng daw. Okay, parang libre si Ana, kaya tanungin mo siya. Char, nanunulak. Okay, pinapasa. Okay, parang libre naman siya na lang tanungin mo. Para yung dating ng sentence. But yeah, okay, that's your translation. Okay, one more time. Makinig po sana ang lahat. Reading and translation natin po. Isa pang practice. Go. Parang libre si Ana, kaya pakitanong sa kanya. Okay. Okay. Again po. Okay, for your pattern, minasan, for your pattern, for your format here, nasan po yung ating ginamit po, Miss, sorry, nasan po yung ginamit po natin, Miss Riza? Na-adjective po, yung hima. Okay, good job. Ibig po sabihin ng hima ay? Free. Okay. Anong klaseng free nga ulit ito? Libre. Ayun, yung libre, as in libre ba na bakante, yung ibig sabihin. Oo. Okay. So, yung salitang yan sa English kasi maraming posibleng translation, no? Okay, free na malaya, free na libre, yung literal na libre, yung wala kang babayaran. Ganun din. Okay, free din ito sa English, di ba? Tapos may free tayo na, ang ibig sabihin natin is vacant. I'm free. I can go anywhere today. Ganun na klase ng free, yung ibig natin sabihin. Libre ako today. Okay, I can go wherever I want. So, ito siya, okay, ay iisang word lang para sa ating English. Pero sa Tagalog natin, maging sa Japanese, okay, ay iba yung sabihin. Okay? So, meron tayong free na malaya. Ito yung sinasabi natin na freedom natin po. At meron tayong free na libre. Okay? Libre literal na wala kang babayaran. Okay? It's free, take it. Libre yan, kunin mo. Ganun, na klase ng expression. At meron tayong free na ito nga, bakanting oras, libreng oras na term. Kung saan wala tayong ginagawa. So, I'm free. I can go anywhere. Libre ako ngayon. Okay, pwede akong pumunta kahit saan.
So, again, check lang natin yung ating kanji para dito, and you can find it on your kanji lookup, of course. Okay, but so far that's how it goes lang naman po. Medyo confusing lang talaga yung term ng English, pero nakakatulong po yung kanji natin para linawin kung ano yung ibig nating sabihin dun sa salita at sa pagkakagamit natin ito sa ating sentence. Okay, but so far, okay, good job po para sa ating participant. That was courtesy of Miss Riza po para sa ating practice. Okay, yung pattern niya ay nahulog po, tama siya sa kanyang sagot, nasa na-adjective ito, yung hima natin. Okay, so far, dito na po yung ating pattern for this slide. Okay, we're going for the next one. Okay, Miss Riza, choose your next person po para sa susunod na participant. Si Miss Chia po. Okay, thank you so much, Miss Riza. Let's welcome Miss Chia po. Miss Chia, hello, good evening. Hello, Miss Chia. Hello, Sensei. Okay, good evening po. Okay, subukan natin po yung ating example dyan sa screen. Onegaishimasu. Atamaga itakote netsu no yoda to omoimasu. Okay, wait lang. Yung pangalawang kanji po, ano po yung basa natin? One more time ulit. Atamaga itakote po. Okay, that's it. Itakote. Medyo bingi lang pala ako. Mali yung dinig ko kanina. Okay, Opo. Sige, here you go. Isa pa. Nabingi lang ako kanina. I thought it was something else. Sige po. Atamaga itakote netsu no yoda to omoimasu. Okay, that's one. Translation natin. I have a headache and it appears I have a fever. Okay, pwede. Pwede. Sa Tagalog. Masakit ang ulo ko. Parang lalagnatin ako. Ayun. Okay, yun yung pinaka-natural natin no, na paraan ng pag-express nito sa Tagalog. Okay, one more time. Yung Tagalog natin po. Makinig po sana ang lahat. Masakit ang ulo ko, parang lalagnatin ako. Okay, that's correct. Okay. Okay. Yung pattern po natin po kung saan natin ginamit yung ginamitan sa inyong sentence. Nasaan po ito? Sa may itakote netsu no. Okay, yung pattern lang talaga na nakikita natin sa screen, nasaan ito siya? Sa noun no po, Sensei. Okay, so yung noun no natin na yun sa sentence mo ay itong? Ang itakote netsu no. No, yung noun lang po talaga. Netsu no. Okay, again po, yung noun mo ay? Netsu no. Yung noun lang. Netsu. Okay, ano po ibig sabihin ng salitang ito? Fever. Okay, that's correct. Again, yung noun natin sa sentence ay? Netsu. Okay, na ang ibig sabihin? Fever. Okay, so ito yung noun no, netsu no, para sa pattern. Okay, good job! Okay, nice work po, Miss Gia. That's your practice there, no? Ito yung partner natin sa Tagalog din. Parang lalagnatin. Parang lagnat. Okay? Para sa expression. Okay, nice work. Okay, going Thank you po, for Sensei. your next person. Okay, nice work, minasan. So far talagang, okay, ang laki ng improvement natin sa ating paraan ng pag-translate. Okay. Choose your next person po. Si Sir Dehan po, Sensei. Alright, let's call on Sir Dehan then. Hello po, Sir Dehan. Sashiburi. Sashiburi po. Okay, bawi tayo, sir, bawi tayo. Sige po. Hirap talaga signal. Kaya nga din po, sir. Kaya nga, every time nga nandito kayo, kailangan natin bawiin yung participation lang. Okay, sige. Kailan naman yan eh. Okay, understandable naman po, syempre, with the situation we have there in the Philippines.
So, kaya kailangan nga, kaya bawi-bawi lang tayo every time. Sige, go. はい、今日は曇りのようですか？ Mhm. あー、今日は曇りですか？のようです。Ano to? Ay, mali pala translation ko. Ano pala to? Naka-question nga pala to. Okay, read your sentence one more time po, sir. Ayun. 今日は曇りのようですか? Does it appear to be cloudy today? Pwede. Okay. Okay, that's one. Tagalogin natin po. Go. Sorry. Para bang maulap ngayon? Okay, one more time. One more time. Para bang maulap ngayon? Okay. Okay, tayo po, no, para sa pattern. Okay, look at your sentence po, Sir Dehan. Okay, nasan po yung pattern natin sa loob ng inyong sentence? Ito yung kumari na yo. Okay, so specifically, No. okay, now, no, tama. Yung noun natin mismo. Kumari. Okay, ano ibig sabihin ng komori natin, sir? Cloudy or maulap. Okay, that's correct. Well done. So, ganun lang mag-dissect ng pattern minasan. As long as nasusundan yung format ng pattern, madali lang ito siyang hanapin. So, this way, okay, we get to practice nga being familiar kung paano nagagawa yung sentence, paano siya nabubuo. Kasi syempre, pagdating po sa practice at paggawa ng version natin someday, okay, when we do it, kailangan nakasunod tayo, of course, sa pattern para malinaw yung gusto nating sabihin doon sa magiging kausap. Especially kung gagawa kayo ng mga ano no, yung mga fixed na klase ng answers. So, ano lang, konting ano lang no, idea doon sa madalas na tinatanong sa interview. Yung interview po kasi minasan, may mga basic na mga questions na pwede mong paghandaan ng sagot. Yung fix na ba? For example, magtatanong sila, kailan ka pinanganak? Siyempre, di naman mababago yan. Kung kailan ka talaga pinanganak, dumating dito sa mundo, yun na talaga yun. So ito, kailangan nyo lang paghandaan yung sagot. Okay? So you have to arrange your year, month, date sa international standard kung gusto nyo sundin yung international standard. So that's yung version natin like 2024, 1996, 1981, ganyan. So that's the international. Or if you want to impress them, yung talagang wow factor, you can use the Japanese calendar. I-type nyo lang yung taon ninyo. For example, 1981 in Japanese calendar. Hanapin nyo lang yan. Kasi may sarili silang paraan ng paggawa paggawa. May sarili silang paraan ng pag-express ng taon. For example, right now, we are in 2024, right? Pero sa kanila, ang tawag nila sa 2024 ay Reiwa 6. Reiwa, ito ang nagre-reign na emperor right now sa Japan. At pang-anim na taon niya na sa pagiging emperador ngayong 2024. So yun yung ibig sabihin nila doon. So si Reiwa na emperador ng taong ito ay nasa kanyang ika-60th anniversary ng pagiging emperor ngayong 2024. So pang-anim niya na taon ngayon po. Kaya nga 60 year ito. So Reiwa, kay Rokonen ang tawag. Pero syempre, that's for the rest of the world outside Japan, that's 2024 talaga. Anyway, may ibang mga countries na hindi kasabay ng mga kalendaryo natin sa totoo lang po. So, we just have the international one na basis natin. Pero may ibang country, just like Japan, na mayroong sarili nilang calendar na sinusunod. So, example lang yan, no? Okay, so of course, you have to arrange your fixed answers.
Okay, according to pattern, para malinaw yung gustong sabihin ninyo doon sa kausap ninyo or sa interviewer. So, example nga, okay, itatanong nila kailan ka ipinanganak, okay, saang kumpanya ka nagtatrabaho, or ano yung work experience mo, ganyan. So, pwede niyong gawan ito ng sentence ahead of time na i-rehearse nyo na lang pag narinig nyo yung mga tanong na yun, para automatic yung sagot nyo. Pwede niyong gawin ito, no? Yung para kayong may tinatawag na practice interview at mayroon kayong prepared na answer kung sakaling itanong sa inyo yan. Again, this is not a guaranteed na lahat ng gagawin ninyo pong answers ay gagamitin or itatanong during the interview. But definitely, yung basic natin po tulad ng anong pangalan mo, ilang taon ka na, kailan ka ipinanganak, saan ka nagtatrabaho, ano yung working experience mo, ganyan. Itatanong talaga yan. Okay? Kasi they would check if you are able to, okay, respond accordingly sa mga basic questions na yan. Kasi yung mindset nila, kung hindi ka nga makasagot sa mga basic questions, basic ito for them dahil nga the information is, okay, coming from you. It's something na alam mo personally sa sarili mo ba. So you just need to respond using those information about yourself accordingly. So if you're not able to respond to this quote and unquote, no, basic questions para sa kanila, then there's a high chance na thank youhin ka na lang for the interview. That's the sad part there. The interview is usually divided into 3 parts. Okay, for usually, no, so hindi lahat ng ito yung nangyayari talaga. Pero for the usual natin, we have the basic questions, then you have your comprehensive questions, and then last one natin po, yung mga plans mo in the future. You also need to explain, not plans, but anything related sa trabaho. So, nandun yung future pa rin. Kasi nga, magtatrabaho ka, no? Kaya you're applying for a position. So, anong plano mo pag nakapagtrabaho ka na? Ano yung iniisip mo kapag may trabaho ka na dito? Ano yung inaasahan mo sa trabaho mo? Ano yung magiging obligasyon mo sa trabaho mo? Ganun na klase ba? So, future tense kasi nga, what if ma-hire ka? This would be the probable situations na maaaring mangyari sa'yo. So, you have to respond accordingly. So, again, basic questions. Then, you got comprehensive question. Titingnan kung naiintindihan mo ba talaga yung tinatanong sa'yo. Kung nakapasa ka na doon, syempre, you can definitely answer yung part na para na talaga sa trabaho at mga plans mo in the future. So, parang level 1 yung basic, level 2 yung comprehensive question, and then level 3 na yung regarding sa work na talaga. Okay, you may ask, ano ba yung comprehensive question? Yung comprehensive question nila, okay, ay something similar to this. Okay, magtatanong sila, Sensen getsu wa kainan gatsu desu ka? Kung naintindihan mo yung tanong na yun, syempre, it's a random question, right? Kaya, kailangan mo sagutin yun. Sensen getsu, ano nga ulit yan? Last month. Ano nga tayo ngayon? October. Last month. November pala. November na tayo. So, last month, October. Tapos, yung sinundan nito, September. Sasagot ka na. Ito, sensen getsu wa kugatsu desu. Ganon. Kugatsu deshita para past tense. Kugatsu deshita. Okay. So, check. Tapos, another comprehensive question na naman. Okay. Tatanungin ka naman, something situational. Kung pupunta ka ng convenience store, tapos may hahanapin kang item, ito yung item na yun. Paano mo ito itatanong sa cashier o doon sa trabahante, sa tenant, sa empleyado doon? Paano mo itatanong kung available ba yung item na to na hinahanap mo? Wait lang. Alam ko to eh. May pattern to dati. Nasa N5. Masengka yun. Ito. Sumasen. Kono, ano nga yung product? So, nagkakaroon na tuloy ng konting checking. So, kailangan may vocabulary din tayo na magagamit. Okay? And then, use it in your pattern. Okay? So, that's comprehensive style po ng questioning. How are you able to apply what you have learned? Sentences, vocabulary, and yung
application sa situational na mga pang-araw-araw na pwede mo talagang maggamitan nito. Tulad nga kung may hinahanap kang item, no? Okay, dyan po. Pag pumasa ka na doon sa comprehensive questions, susunod na doon yung mga plano mo sa trabaho. Like, kung i-hire ka namin, ganyan, kaya mo bang tumagal sa Japan ng 3 taon nang walang uwian? Tapos siyempre tayo gusto yung trabaho, "Oo naman po," ganyan-ganyan. Okey, tapos tatanungin ka ulit, um, "Kung ganito po, okey lang ba sa'yo na magkahalo kayo ng ibang mga, lahi sa iisang dorm unit? Kayo mga kasama mo puwedeng Nepali, puwedeng Indonesian," 'yan. "Ano bang masasabi mo sa ganitong setup?" Sabihin ka na ng ganito, ganyan. So, you will encounter something like this. Most probably nga, okay, for the 3rd level ng exam, which is yung okay, not exam, 3rd level ng interview kung saan, okay, idi-discuss mo yung magiging sitwasyon para sa magiging trabaho mo, okay. Tsaka hindi naman siya masyadong marami kasi yung importante sa kanila is yung basics na cover mo, yung nakakaintindi ka ng instructions sa comprehensive na level, and yung mga plans mo for the char na lang yun kung iisipin talaga. Kasi parang patapos lang yun siya and talagang sinusubukan lang nila kung, okay, ano yung magiging reaction mo 'pag malaman mong ito yung sitwasyon dun sa work. Yun lang naman. Siguro mga 2 tanong lang yan, okay, para sa interview. So, again, that's something na maaari mong asahan na ma-encounter po for the interview portion. And that's for TITP 'no, minasan. Kasi pagdating ng SSW siyempre kailangan yung GLPT niyo, eh. So, mas matagal na mas, complicated na mga questions yung kakaharapin niyo diyan kasi meron na kayong GLPT or passer na kayo ng JFT, kaya dapat niyong mapatunayan po yung certificate ninyo, in other words. TITP doesn't, require passing the JLPT or the JFT exam. So, hindi pa kayo hahanapan ng certification. Okay, hindi pa kayo hahanapan ng certification ng time na 'yan. Pero, okay, inaasahan pa rin sa inyo po na nakakapag-Japanese na kayo at nakakaintindi na kayo kahit papaano for the basics. Okay. So, 'yun lang naman po. Okay, so you can prepare your answers ahead of time. Kahit yung basics lang natin. Okay, you can actually ask the CSRs for that para po meron kayong ma-ensayuhan. Puwede mong tanungin, I think meron na yatang copy yung mga CSR natin para sa mga posibleng questions, mga probable questions for the interview. Lahat naman po ng application papuntang Japan may interview talaga yan. Ma-portion talaga po na kailangan yung sumalang ng interview. Okay, 2 interview ito madalas, yung initial interview ninyo tsaka yung final interview, matapos yung training. Eh, kung dadaan pa man kayo ng training. After selection may training pa kasi yan. Kasi kailangan pa kayong ihanda talaga para sa standards of the work pagdating dito. Okay, so yun lang naman po. So again, practice your sentence patterns and you can practice that one by applying it with the example sentences natin po so far, and sana po 'pag gagawa na kayo ng sentences ninyo, magpe-prepare na kayo, okay, gamitin lang din. Okay, going forward, we got your patterns here. Okay, yung first kanji natin, that's koe. Okay, voice talaga yan, no? Okay, and we had your translation there, voice or boses in Tagalog. Somehow, we cannot use the term voice in English, okay? Pero yung boses natin sa term ng Tagalog, pwede naman. For example, boses robot, boses palaka. Kinagagawa natin gamitin yun. But if you're going to use that sa English version, we have the term sound. Sounds like a robot. Boses robot kung magsalita. Okay, sounds like a frog. Okay, boses palaka kung kumanta. Example lang. Okay? And then we got niyoy, smells. Okay, amoy natin. Okay, so amoy rosas. Smells roses. Okay, smells like roses. Ganyan. Okay, amoy lechon manok. Okay, smells like a roasted chicken. So, sample lang. Okay, and then we have your auto. So, yung auto natin dito po, okay, sounds din ito sa English natin, pero tunog ito sa Tagalog. Okay,
And then we have last one natin, we got aji. Okay, taste naman po o lasa, syempre. Right? So tastes like or tastes sweet. Ano ganun? Tastes fruity. Ganyan. Okay? So that's your senses natin, no? Okay, boses, panlasa, tunog. Okay? Para sa inyong, pang-amoy pala. May boses, pang-amoy, tunog, panlasa. So, depende, okay, sa inyong senses po dyan, okay, yung inyong sagap, then we got gashimas para dito. For example, okay, smells, the room smells like roasted chicken. Again, the room smells like roasted chicken. Amoy lechon manok ang kwarto. So, heya. Okay, yung heya yung kwarto natin, no? Okay, heyawa. Okay. Then, roasted chicken. Okay, yakitori. Okay, yakitori no niyoi ga shimasu. Again, heya wa. Okay, yakitori. That's your roasted chicken. Okay, no niyoi. So, amoy. Okay, no niyoi ga shimasu. Again, yakitori, roasted chicken. Tapos, kay niyoi, okay, yung amoy na tutukoy natin. Yakitori no niyoi, smell of roasted chicken. Amoy ng lechon manok. Kaya para malabas natin yung verb, gashimasu. So, heya wa yakitori no niyoi ga shimasu. The room smells of, pwede sabihin ganon, the room smells of roasted chicken. Or you could say, the room smells like roasted chicken. Amoy lechon manok ang kwarto. Okay, that's our example there sa inyong format. Now, apply this one with the rest of them po para sa ensayo natin. Okay. Alright. Let's call on our next participant po para sa ating practice. Okay. Alright. Nag-volunteer si Miss Lael. Sige po, Miss Lael. Thank you po for attending kahit nahirap yung signal natin dyan. Ingat po palagi. Sige po, Miss Lael. Try the first one. Seito tachi wa genki na koi ga shimasu ne. Sige po. Translation. The students have lively voices. Tapos Pwede. Pwede naman siya. Pero what do you think po? Pag lively yung voices ng kids natin, palagay mo, ano sila? Okay naman yun. Okay naman. Wala naman po problema yun siya. Ano Pero po one, sila? oo. If you say that, okay, imagine your meaning sa sa sentence. Okay, ano nga ulit yung sentence natin po? Ibasehan natin doon yung image natin. Ano yung nakikita nating image when we say that one? Sige. Parang genki po kasi is masisigla sila. Okay, one more time. Translation natin. Sa Tagalog po, Sensei? Yung English kanina. Oh, yung pong English is the student have lively voices. Okay. Sound. Energetic. Oh, okay. Genki po sila. Okay. Masisigla yung boses ng mga estudyante. Ang sisigla ng mga boses ng mga estudyante. Yun po. Same po ng ginawa natin dito. We could get something from the image. If you say that, ano yung nai-imagine mo for the students? Ang mga bata. Nagsisigla ng mga boses ng mga bata.
Student sounds energetic, right? Yung na-imagine ko dyan, Sensei, masasaya po yung mga bata. Hana? Eh, Oh, ano kasi po, okay. Sound yung pinagbasehan natin dito. That's why we got the term gashimasu. We are not just telling na, okay, masigla yung boses nila. It's like we are just specifying with the voice. Parang ano lang po, yung boses na yung dinidescribe natin. But again po, okay, we are going to use your senses in this one para i-describe yung nakikita natin or nasasagap natin po sa senses nga. So, seito tachi wa genki na koe ga shimasu ne. So, wow. okay. So, nasagap lang ng tenga natin na energetic yung boses ng mga bata. We're not directly implying about the voice. Hindi po directly na yung boses lang ng bata yung describe natin. We are describing. Kaya describe natin kung ano yung pwede nating ma-pick up na image from what we heard. So, kaya nga, if you heard children na masasaya yung usapan, maingay sila, napaka-energetic, 'di ba? Sabihin na talaga natin, "Genki da ne," yung gano'n po. For example, na mula sa labas narinig mo yung mga bata na masayang nagtatawanan, narinig mo yung mga bata na naglalaro sila, talagang napaka-energetic pakinggan ng mga boses nila, the way they laugh, So, ang ating magiging parang conclusion based on the sound na narinig natin, yung mga tawa nila, yung mga halakhak nila ng mga bata, ay ang saya nila, energetic nila, pero narinig lang natin. That's why we got the term sound. Okay, the students sound energetic. Shimasu ne, yung ne natin yung right diyan. And then, ang sigla pakinggan ng mga bata. Kasi nga, yung genki na koe o yung masiglang boses lang yung pinagbasehan natin dito. Siyempre, okay, we may not be able to see the students. Sabihin natin nasa labas tayo ng kwarto nga kung nasaan sila. Nasa labas ng classroom. Or sabihin natin you're from a distance from the kids themselves. And you saw this one. I know, you heard them laughing, cheering, talking to each other in a very lively kind of way. Ngayon, masigla-masigla yung pag-uusap nila, pagtatawanan, paghaharutan. Kaya nasabi mo, ay, ang sigla nilang pakinggan. They sound really energetic today. Kaya masarap siguro yung lunch, kaya napaka-energetic. Example lang naman. Okay? So again po, we are not just describing the voice of the children, but we are using the sound of their voices, to base our translation, not translation, to base our conclusion for that. Okay, so yun lang. Okay, let's try our next person po. Kay Miss Lael, choose your person. Mm. Si Ma'am Hannah Jane po. Okay, sige po, Miss Hannah Jane. Onegaishimasu. Okay, thank you so much po, Miss Lael. Okay, Miss Hannah Jane. Hello, Miss Hannah Jane sa pera. Hindi po siya nagre-respond po, Miss Lael. Choose another person. Onegaishimasu. Si Ma'am Jeneline po, Sensei. Tapos na po. Si Ma'am Jeneline po, Sensei. Okay, sige po. Let's try Miss Jeneline. Hello, Miss Jeneline. Onegaishimasu. Okay, sige. Thank you so much po, Miss Lael. Okay, very good. Okay, Miss Jeneline. Yes, second example.
あの中で泣いている声がしました。Ano po? Sa English, I heard someone crying inside. Ayan po. Nasa COE pa rin tayo po. COE pa rin. Opo. I hear someone crying inside. Wala pong someone po sa ating translation. We don't have that one sa inyong sentence, right? Boses pa rin po yung pinag-uusapan for the pattern. Okay, one more time po. Reading at yung translation natin. Try to read the sentence again. Isa-isahin natin yung word and mula doon gawa tayo ng translation. あの中で泣いている声がしました。I hear someone crying inside. Pwede po sensitive ano? Po? Pwede po Tagalog muna. Yeah, sige. Tagalogin natin. May tao. May naririnig akong umiiyak na boses sa loob. Okay. So, mula dyan, ano yung English natin? Okay yun. Okay yung Tagalog mo kanina. Okay, that's good. Okay, base dyan, ano yung pwede nating maging version ng English? I hear inside. I hear crying inside. Pakinggan mo yung Tagalog mo po. Try to dissect your Tagalog. Ano yung mga sinabi mo sa Tagalog, Englishin mo lang. I hear crying voice inside. Ayan. Okay, that's one. Okay, 'di ba? Nagagawa naman. Okay, just trust the process. Okay? One more time, go. May naririnig akong umiiyak na boses sa loob. Ay, tama po. Tagal. Ang English po, I hear crying voice. I hear crying voice inside. Yung ano na lang po, ano? That I hear hirap na ulit. Ano? Ano po yung ano natin? That I hear that na ano kasi someone inside that I hear crying voice. Parang malito. Okay, one more time. I hear that
I hear that sound. I hear there's crying inside. Ano po ba? Tagalogin na natin. Sige. May naririnig akong umiiyak na boses sa loob. Inside that I hear a crying voice. Inside there. There pa tayo doon. Para sa, ano natin. Inside there. Okay. Okay lang yan. Okay, that's good practice natin. No? Again, yung ating kono, sono, ano, if you remember this one, nagkaroon na tayo ng pattern nito po kung saan pwede natin itong i-partner sa ating mga positions. So, yung ating ue, shita, migi, hidari, soto, naka, ushiro, mae, yung ganun natin po ba? That's your positions in Japanese. Okay, nagka-pattern na tayo nito nung nakaraan. So, binalik lang natin siya sa inyong example dito. Okay? So, inside over there, okay, there's a crying voice. And we got, sa loob niyon, ito siya na pattern. So, yung nito, niyan, niyon natin na pattern. Okay, if you remember that one. Okay? Kono, sono, ano, ito siya. Plus position. Okay? Okay, so sa loob niyon, okay, inside over there, okay, there's a crying voice. Okay, sa loob niyon, may umiiyak na boses. Okay? Alright, that's it. Okay lang yan. Okay, yung punto naman natin with your sentence was good. Okay, good na tayo po, Miss Janeline. It's okay. Okay, we're here to practice, of course. So, of course, okay, now that we have your translations there, we're just going to apply this one. Okay. Okay. Next po natin, next batch tayo, no? Kasi, COE pa lang yun. Sige po, Miss Janeline. Okay, choose your person. Si Ma'am Jima po. Okay, let's try. Miss Jima. Hello po, Miss Jima. Okay, choose another person po. Di po siya nagre-respond eh. Si Sir Nicholas na lang po. Okay, let's try with Sir Nicholas then. Sige po. Sir Nicholas, subukan natin yung ating example po. Wala daw siyang mic po, ma'am. Si Sir Dehan na lang po. Okay. Okay, going back with Sir Dehan po. Ay, ito. Ay, nakaling. Ito. Doko kara konoksata niyoi ga shimasu ka? Okay, one more time po. Doko kara konoksata niyoi ga shimasu ka? Okay, that's it. Ito. Where does this rotten smell came from? Okay, look at your verb. Shimasu ka. Shimasu. Oo nga pala, shimasu. Ano nga ang ano nito? Where does kusata niyoi rotten smell.
Gashimasu ka. Ah, ito. Where does where does this rotten smell come from? Mm-mm. Okay, one more time. Ayun nga. Where does this rotten smell come from? Ayun. Okay. Wait lang. Okay, sige po. Try last one, last one. Okay. Okay. Present tense yeah. tayo. Okay. So, saan nanggagaling ang masangsang na amoy na ito? Nanggaling is past tense po. Saan nanggaling? Nanggaling is past tense. Pas nga pala yun. Saan nagmumula? Hindi. Saan nagmula? Come from. Janakte. Saan nagmula? Saan nagmumula? Ang masangsang na amoy na ito. Okay, one more time po. Saan nagmumula ang masangsang na amoy na ito? Okay. Okay, ano yung version natin dito, sir? Ito, Nyoy Gashimasu. Oo. Okay. Yan po. Try to read yung example natin sa Tagalog. Saan nanggagaling ang bulok na amoy na ito? Okay, naset pa rin yung masangsang kanina. Okay, rotten is, yun nga, nabubulok yan. Okay. Nabubulok. Oo. Okay naman yung masangsang, okay naman siya. Okay naman kahit paano. Okay, pero when we say rotten, okay, yun nga, nabulok po ito, no? Rotten, bulok, nabubulok. Okay, okay na yun siya. Okay na yun siya. Okay, so bawi tayo po, sir. Okay, going for the next one. Okay po, kayo pa rin po ito, sir. Ito, ano heya wa momo no niyoi gashimasu? Audible po? Yes po, kayo pa rin. Yes po, good. Po. Reading po, ma'am. Ito, ano heya wa momo no niyoi gashimasu? Ang English po ay that room smells like peach. Pwedeng like, pwedeng wala yung like. Smells of. That room smells of peaches pala. Wala nga pala like that. Ang silid na iyon ay amoy, ano ba peaches sa Tagalog? Amoy peach. Di ba medyo awkward pakinggan nung magkano Tagalog-English this time? Hindi naman po. Peras is pear. Sige na lang yung pear. Mabolo yung pagkakalam ko sa peaches eh. Mabolo. Pero hindi ako sure hindi ako sure mukhang mabolo kasi sa paningin ko eh.
Magulo. Hindi ko alam yung Tagalog ng peaches. Kailangan, sir. Kahit na ikonyohin mo na lang. Ang silid na iyon ay amoy peaches. Ano daw, melokoton? Melokoton daw sabi ni Miss Karen. Melokoton? Melokoton pala ito. Ano ba yan? Hindi ako familiar. Nakakala ko wala tayong prutas na to sa Pilipinas. Anyway, sige, sundin natin itong binigay ni Miss Karen at ni Miss Chia na translation po. Sige. Ay po. Ang silid na iyon ay amoy melokoton. Ayusin yung pagka-pronounce. Sige, sir. Sige, isa pang practice. Okay. Yung Japanese na reading, tsaka yung translation. Japanese reading muna pa. Opo, sige. Parang puputol-putol yata. Sige, sir. Ito. Ano heya wa momo no niyoi gashimasu. English po is the room smells of peaches. Tapos, ang Tagalog po ay ang silid or kwarto na iyon ay amoy melokoton. Okay, that's one. Melokoton. Ito to. Amoy peach lang yung ginawa ko dito. Hindi kinaya ng powers. Okay? Okay, thank you so much po, Sir Dayan. Good na tayo dito, no? So, wait lang. Okay, nagagalagal na naman yung boses ko. Okay, so again, yung amoy yung tinutukoy natin dito. At yun nga yung amoy, no? Peaches daw, according sa speaker. Okay. Alright, so amoy peach, amoy peaches, amoy melokoton ang kwartong iyon para sa Tagalog natin. Okay, so that's one. Okay, we are now good with your pattern. Okay, wait lang, bago muna natin iwan ito, balik tayo with Sir Dehan. Ano yung ginamit na pattern po sa inyong dalawang sentence since kayo po yung gumawa ng both versions? Ito, niyoi gashimasu. Okay, that's correct. Sa unang example, ano yung klase ng niyoy na meron po? Rotten po. Sakat. Okay. Okay, that's correct. Sa pangalawang example, bumawi naman tayo. And yung sa second po is yung momo. Okay, that's correct. Okay, yung momo no niyo, nasabi natin dyan. Okay, nice work po. Okay, continue the pattern kasi may kulang pa tayo, no? Okay, para sa format. Okay, calling for the next participant po, sir. Go. Okay. Sino pa ba? Parang matawag na yata lahat. Back to Miss Karen po. Okay, sige. Are you sure natawag na lahat? Okay, sige. Going back with Miss Karen, onegaishimasu. Hi, Sensei. Wait lang po, Sensei. Ano ko lang po. Wala po ata sa block slides po ito. Huh? What do you mean po? Nasa black slide po. Wait lang po. Ano ko lang po. Search ko lang po ulit yung kanji, Sensei. Okay. Nasa black slides ito siya, minasan. Sinay natin lahat sa inyo. Oo, nasa black slide siya. Yung pangalawang page ng black slide po, yung wala na yung pattern nung oto niyoy ano, sigaw.
Koe, Nioi, Oto, Aji. Yung wala na 'to. Yung diretso na lang na nag-example. Oo, tama. Oh. Oh my God. Ay, Sensei, sorry po. Baka hindi ko lang po na-save. Wala po. Sorry po. Ito po. Sensei? Oh, go ahead. Gako no naka de matsuri no oto ga shimashita. Okay. There was a festival sound coming from from inside the school. We don't have from po sa ating Coming inside the school. There was a festival sound coming inside the school. Okay, one more time po. There was a festival sound coming inside the school. We don't have the term coming po sa ating sentence. We don't have the word from as well. There was a festival sound inside the school. Okay. You don't need to say festival sound. What's a better way to say it? Let's see. Kasi meron dito mga picture na nakaupo kayo sa kama at nakasampo kayo ng tubig na parang star, nagkikilo, tapos meron kayong bottled water. Hindi naman kung naka-underwear pa kayo. Let's try to maneuver. Nagulang kayo? Ano po? Let's try to maneuver your expression po. Pwede yung celebration, Sensei. Hindi naman. Sound lang yung ano natin dito.
Tatanggalin lang yung sound. There was a festival inside the school. Okay, let's try it this way. Ito lang yan. Sa Tagalog po, merong festival. Fiesta? Festival. Merong fiesta sa loob ng paaralan. Sound po yung ating pattern, right? Kailangan nandun lang din siya para sa yung translation po. Pwede ba yung pagdiriwang, Sensei? Okay naman mag-ponyo po. Wala problem man tayo kung mag-ponyo. Merong festival sa loob ng paaralan. That would be just Matsuri no naka, gakko no naka de, okay? Matsuri ga arimasu. Yun na yung magiging translation nun po. Merong tunog ng festival sa loob ng paaralan. Naman, try yung try to take your translation from the version ng English natin. Ay, naririnig ko. May naririnig akong tunog ng festival sa loob ng school, sa loob ng paaralan. Kaya one more time. May naririnig akong tunog ng festival sa loob ng paaralan. Okay, that was a sorry. Sorry. All right. So that's our attempt for this one. No? It's okay po, Miss Karen. Okay, so narinig ko ang tunog ng festival sa loob ng school. Okay, same tayo para sa pattern. Yun nga lang, we say narinig, past tense, dahil mashta yung gamit natin sa verb natin, right? Gashimashita, yung sabi natin. Okay, looking at your sentence po, saan po yung pattern na ginamit natin sa apat? Yung otogashimasu po. Okay, that's correct. Okay, specifically, anong oto po ito? Yung sounds po. You know what I mean is, anong oto yung naririnig? Yung sa festival po. In Japanese, that's? Matsuri. Okay, Matsuri. Okay, thank you so much po, Miss Karen. Good job po. Okay, Thank you po. Okay, well done. So, yun na naman yung pattern natin dito, minasan, no? So, when it comes to sound, okay, syempre, tenga lang natin yung nakaka-detect ng So, when it comes to sounds po, tenga lang po natin, of course, yung nakaka-detect nito. Yung tenga lang, syempre, yung nakakasagap ng stimulus na yan. So, sound, yung auto natin, no? Yung tunog natin po. So, in Tagalog, we call it tunog. And it is similar, of course, to your koe dahil nga tenga lang din yung nakakasagap ng boses, of course. So, nga lang, medyo awkward pakinggan sa English yung term na voice. Kaya voice something something, yung sabihin natin. So, kaya sounds lang din yung gamit natin dito.
Okay, since we are referring to the same sense of hearing na siyang nakakasagap ng parehong stimulus. Okay, going for your next person po, Miss Karen. Si Sir Dexter po nagtaas po ng kamay. Okay, thank you po, Miss Karen. Okay, welcome back, Sir Dexter. Hi po, Sensei. Thank you po. Okay, Sir Ah. Dexter. Ito, Dua o tatako oto ga shimasu. Huh? Shita po. Okay, shita tayo Shimasu. po. Okay. Okay, sige. Dua o tatako oto ga shita. Okay, that's it. Translation natin, sir. I heard some sound of someone knocking on the door. Wala tayong someone dito, sir. I heard the sound of the knocking on the door. Again, sir. Okay, one more time. I heard the sound of the knocking on the door. Okay, sige. Sa Tagalog, Sensei, narinig ko yung tunog ng kumakatok sa pinto. Okay, one more time, sir. May narinig akong tunog. Wala tayong narinig dyan, sir. We don't have the kikimas or kikoemas. Wala yung dalawa. Okay, kung ano lang yung word. Di ba palagi ko sinasabi sa inyo po, minasan? Kung ano lang yung meron sa inyong sentence, yun lang din dapat, as much as possible, yun lang din dapat yung nasa translation natin. Kung magagawa natin ito, mas maigi po. Kaysa pa na tayo magdagdag siguro kung yung expression natin is parang magkukulang. Pero ito siya, tulad ng English natin, very doable. Sige po. Okay. May narinig ako nakatok sa pinto. Wala nga pong narinig, right? Kasi wala tayong kikoemas, wala tayong kikimas. Ito yung sinabi ko kanina, ngayon lang. May tunog nakatok sa pinto. May tunog nakatok sa pintuan, Sensei. Dua o tatako. Ito. Yes, sir. Subukan natin one more time.
May tunog nakatok sa pinto. May tunog na kumakatok sa pintuan. Hindi naman siya may tunog na kumakatok. Di naman. Huh? Medyo awkward pakinggan yun eh. Wow. Ito nga. Katatakot. May kumakatok na tunog sa pintuan. Pwede. May, may tunog na kumakatok sa pintuan. Tama po ba, Sensei? More times. Yung may tunog, mayroong tunog na kumakatok sa pintuan, sa pinto. Pagkatok. Okay naman yung translation ninyo, minasan. Okay naman yun siya. Like I said, you don't need to be word by word. Basta nandun yung root word natin. Wait lang. Okay. Basta nandun yung root word natin po, minasan. Andun yung term na katok no, para sa tatako natin. Okay lang yan. Okay. So, yung mga binigay na translation po ng mga classmate natin, okay, it means the same thing. Kailangan lang talaga natin i-arrange yung format din natin accordingly para doon sa translation. So, meron tong dalawang version no, from Sir Dean. Okay, may katok na tumunog sa pintuan. Okay, medyo awkward na siya pakinggan. Merong tunog na kumakatok sa pinto. Okay yung version ni Miss Jenaline. Okay? So, yung kay Sir Dehan nga lang, may katok na tumunog. Medyo ano siya, may katok na tumunog. So, a knock sounded. Parang ganun yung ibig sabihin to eh. Okay, so it's a little bit ambiguous para sa translation with Sir Dehan na version. And then we got yung version natin with Miss Jenaline. Okay, mayroong tunog na kumakatok sa pintuan. Okay, so okay, malapit-lapit tayo dun 'no, para sa punto natin for the translation. Okay. Alright. So again, root word is yung katok natin dito. So we could use this one as your format po. So may tunog ng pagkatok sa pintuan or itong translation natin, mayroong tunog na kumakatok sa pinto. Pwede natin gamitin yung isang yun. Okay? Medyo awkward nga lang palagyan yung kay Sir Dehan ng slide. Okay, may katok na tumunog. Okay. So hindi naman yung katok yung tumunog po, kundi yun mismo yung tunog natin. Okay? So that's one. All right. So going for the rest po natin for the practice. It's okay. Okay, that's what we get for practicing minasan, no? We get to explore more of how we express your sentences at maging translation. So, no problema yan. As long as we are practicing, that's good. Okay. Okay, sorry. So again, continue tayo po, Sir Dexter. Since medyo matagal-tagal din tayong nawala. Sige. Okay, going next sa pang-ensayo po. Go. Kuno chisuwa nanika bina ajiga shimashita ga amari
Kiraija arimasin. Okay, one more time. Okay, dito pala to. Kunochiso wa nanika bina ajiga shimashita ga amari kiraija arimasin. Mhm. Okay, Ah, sige. This cheese had some kind of taste, but I don't really dislike it. Try one more time. Yes, sir? This cheese had some kind of taste, but I don't really dislike it. Bakit may had tayo dyan, sir? Bakit may had? Ang sabi lang, Sa Tagalog po, wait lang. It's ay not ano it. po, It's not it. It's not it. Okay, henaji. Ano nga to? Anong ibig sabihin nito, sir? Henaji. some kind of, No. Ano ibig sabihin ng hen? Eh, like I said po, kung ano lang talaga yung nasa inyong sentence, yun lang. Kasi ba yung lumalabas sa translation ninyo, minasan? okay po, strange. This cheese had strange taste. Hindi nga po had yan, sir. May translation pa eh dyan sa taas ba? Mahina pa talaga 'to minsan. This cheese strange taste, but I don't really dislike it. Yung verb natin, sir, yun na yung aji natin dito together with shimasu. Aji ga shimasu. Yun yung pattern, right? Aji ga shimasu. In this case, aji ga shimashita. Anong translation natin diyan sa taas? Para dun sa pattern, anong translation ng pattern, sir? Smell po. Smells. Huh? Bakit smell? Ay, taste po. Sorry. Tingnan po ng maigi yung sentences ninyo po, minasan. Malapit na tayong magtapos pero gano'n pa rin po tayo po. Kaya nag-i-improve tayo na somehow bumabalik tayo sa dati. Yung ano ba, nagre-retract yung improvement ninyo, which I don't understand actually. Kasi yung ibang translation nagagawa naman natin ng maayos. Ginagagawa naman natin po exactly kung ano yung kailangan. Pero somehow sa other sentence pattern hindi niyo ma-apply yung parehong pagkakagawa nito. It's still the same reminder na sinasabi natin ng paulit-ulit ng paulit-ulit. Stick to the translation available as much as we can. Sa makakaya natin. Nandiyan naman po yung translation po, ba't di talaga magamit yan? Okay? This cheese somewhat tasted strange, but I don't really dislike it.
Nag-iiwan tayo sa inyo ng translation po minasan. Pero I'm not sure why though. Tulad ng sabi natin sa inyo, yung pattern natin, tina-translate na natin yan. Eh, yung pattern na ginagamit natin po meron ng translation. Yun yung nakikita nyo sa screen. Babasahin na lang natin yan at gagamitin. Na dapat, okay, parte na ito ng inyong exercise, ng inyong pagpa-practice sana. Kahit doon sa ano po, kahit doon sa black slides ninyo, nandun yun. So, hindi bago ito. Kahit doon sa lumang slides natin, nandun ito siya. Bawat sentence pattern, kahit papaano ginagawa natin na ng translation. Okay, para sana magamit for your version pag kayo naman ang magta-translate. Okay. Tagal na natin sinasabi ito sa inyo. Na sa makakaya lang, as much as we could, as much as possible. Pero kung posible siya, why not? Yung pinakamalapit yung mas pipiliin natin for this one palagi. Always ito siya. Okay? Tulad na sabi natin yun yung pattern. Okay? Koe ga shimasu sounds. Nioi ga shimasu smells. Oto ga shimasu sounds pa rin, pero tunog ito for the Tagalog. Aji ga shimasu, ito yung tastes. Yan na yung pattern ninyo. Magkakasama na ito sila depende sa saan sa apat na yun yung tinutukoy natin for the sentence. So itong example natin right now, that's aji. Hen na aji. Aji ga shimashita. So yung aji ga shimashita, nandun sa pattern nyo yung pinakahuli. Aji ga shimashita, yung past tense lang. Aji ga shimashita. So yung taste dyan, gagawin lang tasted. Tapos i-partneran nyo na dun sa hen na sinabi natin. Again, aji ga shimasu, tastes. Past tense, tasted. Kasi shimashita yung sabi natin doon. Ano ba yung tasted na tinutukoy natin? Yun yung hen na partner. Hen na, aji. So yung hen nga, pwedeng weird yan, pwedeng strange yung maging translation. So idugtong lang natin. Okay, kailangan lang nating tahiin yung sentence ninyo. Kailangan lang nating tahiin yung sentence ninyo according to pattern para mabuo natin siya na pinakamalapit. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang version kasi hindi natin nasusundan yung mismong pattern mismo na ginagamit. So yung magiging mahirap dyan minasan. Kasi kung gagawa kayo ng sentence ninyo, dahil nasanay kayo na palaging kung anong gusto nyong sabihin, yun lang yung ginagamit ninyo kasi pakiramdam natin, pare-pareho lang naman yan. Okay, doon tayo nagkakaroon ng problema tuloy. Nasabi na natin sa inyo yung tendency na maaring iba yung lumabas sa pattern ninyo kapag ganyan yung sinabi natin. We already told you as well na napaka-specific na mga patterns ng Nihongo. Kaya, sa makakaya nga natin, yung translation din natin, ibabagay din natin of course, para masabayan yung pagiging specific na yon ng Japanese.
That's the reason why we practice translation always. Bakit ang dami-dami ng translation natin sa bawat pattern? Kasi nga ito yung sinusubukan nating i-polish. Sinusubukan nating i-polish yung paraan ng translation natin. May mga times na okay, may mga times na tugmang-tugma, may mga times na sakto talaga, swak na swak. But there are also sometimes na katulad nito na kung saan hindi natin alam saan nanggaling yung had, saan nanggaling yung here. Dahil wala ito doon sa actual na sentence. We don't have the term had here. Walang had dito. Ang meron lang, ajigashimasu, ajigashimashita. Wala tayong here. Kasi yung here nga ng Japanese, kikoemasu yan. Pero walang kikoemasu eh. Yung meron lang, okay, koegashimasu, otogashimasu. Yun lang yung meron. Pero yung kikoemasu natin na to hear, okay, to be heard, wala. So, dapat wala din yun sa inyong translation. Kasi first of all, yung word na yan ay hindi ginamit sa inyong sentence. Yun yung ibig nating sabihin. Na kung ano yung nandyan nga, yun lang yung dapat na magamit natin as much as we could para hindi lumayo yung inyong sentence dun sa original. Ako minasan. Okay, let's try next one daw with Miss Lael. Rina sanga katta okashi wa suika no aji ga shimashita. Sa English po, Sensei, is the sweet that Rina bought tasted like watermelon. Okay, pwede tayo dyan. Sa Tagalog, Sensei, is ang matamis na binili ni Rina ay lasang pakwan. Wait lang, yung sweet natin dyan, hindi naman siya matamis na matamis talaga. Ano ibig sabihin natin sa okashi po? Pwede mo Candy po. konyahin. Yeah, pwede mo konyahin. Ay, hindi po ba matamis ang ano nun? Yun po kasi ang ano namin sa candy. Talaga? Yes po, matamis pagka Tagalog po. Talaga matamis pa rin. Opo. Okay, sige. Yung nakikita ko sa libro na translation ng candy, yung Kendi, yung sinusulat nila. Bad trip nung mga to. Nung during elementary tsaka high school, yun yung nakalagay sa Filipino na libro. Yung candy na gano'n yung spelling, Kendi. Ewan ko, matamis talaga pala yan. Okay, new things to learn. Sige po. Sige po, ano pong gamitin ko, Sensei? Candy na lang. Yung Tagalog na lang talaga. Yung Tagalog na lang. Go po. Ang matamis na binili ni Rina ay lasang pakwan. Okay. Okay, that's it po. Ito yung ibig nating sabihin doon, no? Minasan. Okay, good na tayo po, Miss Lael. Alright. So, I think last na ito siya para sa inyong tinatawag nating last na ito siya para sa inyong lesson 47. So, we are having lesson 48 po on the next slide. Okay, this is your causative verb na sabi natin dito. So, balik muna tayo dito po sa screen ng cellphone para po doon sa paano bumuo ng tinatawag nating causative verb. So, iwan muna natin ito. Yan. Okay, gagawa tayo ng causative verb. So, balik tayo sa groupings. You got your
group 1, group 2, group 3 ulit. So, onegaishimasu po. Minasan, okay? Umu-okey naman kayo sa translation, eh. Umu-okey kayo sa translation, I would say that. Pero hopefully hindi po mag-regress yung inyong progress, yung ang ganda na nung ano ginagawa niyong translation always. Tumutugma na tayo 'no, talagang wow. Pero yun nga, may mga instances lang talaga na ano na namang nangyari dito, ba't bumalik na naman kayo dun sa, bumalik na naman kayo dun sa naging ano, naging habit ninyo na nagdadagdag na naman kayo ng kung ano sa inyong translation. Again, ito yung pinaka hindi natin puwedeng gawin nga, yung magdagdag tayo ng something sa translation. Dahil nababago nito definitely yung magiging translation ninyo. Kaya nga as much as we can. Kaya as much as we can po minasan. Okay? Sana naintindihan po yung punto natin kung bakit ganito tayo always 'no, 'pag nagpa-practice. Kailangan yung pinakamalapit lang na maaari nating magawa. Okay? Again, yung reason natin diyan ay para hindi nga ma-misinterpret yung inyong mga sentences at hindi tayo makalayo doon sa target ng pattern. Ang ganang target ng pattern ay maka-express nitong mga senses natin. Okay, sense of taste, sense of sound, okay, yung ating ano po, yung yung kowe natin sound pa rin naman yun, eh. So, smell tsaka taste tayo dito, yung pang-amoy, panlasa, kaya yung pandinig. Ito kasi yung tinutukoy ng pattern na kailangan nating magamit of course, yung sinasabi nito, how do we use senses? Kumbaga, so kung hindi natin gagamitin yung mga terminologies like smells, yung ating sound or taste, yung ating, sinasabi po na tunog, okay, boses, pati yung lasa, yung Tagalog, okay, to correspond to sa English, nawawala yung punto with pattern ng kowe ga, nioi ga, oto ga, aji ga, shimasu natin. So yun na naman. Okay, now are going to have your causative form ng verb. Dadagdag pa 'to sa inyong pattern. Kahit yung group 1 lang, siguro muna. So, group 1 verbs. Okay. So, palagi naman tayo nagsisimula sa verb stem. So, we're going back with your verb stem again. Okay, at it's the same verb stem na concern natin. So, verb stems ending in the following pattern. Yung siyam natin po na cases for your group 1. I, chi, ri, mi, pi, ni, ki, gi, at last natin yung shi natin. Okay? So, eto lang naman sila yung mga posibleng ending ng inyong verb stem para siyempre sa inyong group 1. So, mula dito po, okay, araw-araw ulit yung pag-uusapan natin dyan at yung ibig sabihin nito pareho pa rin. Okay, pero sulat na lang natin. Okay, ang araw ibig sabihin ay change to para sa format. Okay? So, mayroon tayong exception dito po, okay, sa case ng I. So, yung I lang, yung medyo naiiba ng paraan dahil yung sa kanya ay wa. Okay? The rest of them, align yung kailangan natin para tayong gumagawa ng knife form. Dahil ganoon din yung pattern, yung simula ng pattern ng knife form, no? Kailangan lang natin na, okay, maggumawa ng align. So, kapag nasobrahan yata yung yung spacing ko. Wait lang.
Nagkulang tuloy tayo sa space. Nasobrahan siya. Okay, anyway, that's what we meant there. Change to. Alright. Basta yun na yung araw natin na. Yun na siya isusulat. Kasi may idudugtong pa tayo na okay, pattern na specific, of course, para sa inyong causative verb. So, meron kayong dalawang version. Meron kayong semas. Pwede yan maging semasen. Pwede maging semashita. Okay, pwedeng semasen deshita. Okay. So, ito siya ay may version para din sa plain natin. Seru. Jeez. Okay. By seru, kailangan po yung plain form natin dyan. So, madadagdagan na naman yung pattern ninyo sa plain form. So, seru, okay, parang dictionary form. Okay, senai, nai form. Seta, ta form. Okay? So, again, this is your plain version. Siyempre, lahat naman ng mass form natin po minasan ay nasa side ng polite. Okay? Push sana. Ito yung pinaka-zone na pwede kong magawa. Yun. So, again, polite lang tayo sa isang ito. Basta polite yan. Okay. So, that's your pattern for group 1. Again, mula sa verb stem, okay, i-change to wa. So, ganoon din yung gagawin ninyo para sa chi. Change it to the ally na partner nila dito sa formation. Okay. So, ilang beses na natin itong ginawa and I think this would be the last formation ninyo ng verb. Meron pa kayong causative passive sana. Causative passive na pattern which we would discuss also tomorrow para mayroon kayong magamit. Pero titingnan lang kung kakayanin yan kasi Tuesday pa naman tayo bukas eh. Kaya tsaka nasa lesson 48 na tayo. So bukas natin idadagdag yung causative passive ninyo na isa sa formation din ng verb. Last na yun siya, form number 15. So this is for your group 1 po. Alright. Now let's try. Okay, sundan lang yung pattern. Verb stem lang. Maliban sa isang ito, okay, ito lang yung naiiba sa kanila no, sa paggawa. The rest of them ay gagawa ito by changing the E-line. Itong nasa side natin na yan, nakasulat talaga. Okay, change it into the A-line. Yang nakabox lang natin yung pinakauna, yung okay, naiiba sa kanilang lahat dahil wayong sa kanya. Okay. Alright, let's start this one po. Okay, and practice. Simulan natin with Miss Jenaline. Yes po. Tara. Okay na po ba? Okay, apply nyo lang diretso po. Okay, yung verb natin po. Okay, verb natin. Okay, it would be this. Dito ko na siya sulat. Okay, sorry. Sige po. Ano po siya sa rimas? Ano po ito? Sawarimas? Sawasiru. Ano po? Sundan po yung pattern. Nag-change ka na ba ng align? Parang hindi pa natin nagawa yun.
Follow Ano po? pattern. Sawaramas. Re po ito, di ba po? I-change po siya ng ano? Change na. Yung re po, i-change ng ra. Tapos? Tapos, yung mas po, magiging 0. Pag plain. Pag polite? Mas po. Okay, sige daw. I-apply mo daw. Nalalabas na yung word natin. Sawaramas. Again po, look at anong idudugtong natin ulit. Ano pong basa? Sawarasimas. Okay. Polite po ito. Causative na polite. Okay, one more time. Sawarasimas. Okay. Ano po ito sa plain? Sawarasiru. Okay, ganun lang, minasan. Okay, sunod lang sa pattern. Okay. Another one natin po. Okay. Sige po, Miss Janeline. Susugimas, change susugi to gituga. Susuga simas, plain form. Mas polite form. Susuga zero, plain form. Okay. So, polite, causative ang simas. Plain, causative ang seru natin. Plain, causative, seru. Polite, causative, simas. Okay. Last practice natin po, Miss Jenaline. Okay, last practice. Jesus Christ. Okay. This one. Okay, let's see. Okay. Sumimas. Sumimas, change to sumimas. Mas. Plain simas. Polite po yan. Past form. Polite. Plain po, sumaseru. Okay, that's one. Okay, thank you so much po. Okay, good work na tayo po for Miss Jenaline. Jesus. Okay. Okay, that's it po for practice natin dito. Okay, another person natin po, Miss Jenaline. Okay, try to call on. Last person natin for practice. This is lesson 48, of course. Si Sir Dehan po. Okay. Okay, thank you so much, Miss Jenaline. Good practice tayo. Again, don't forget to change your verb stem sa line, minasan. Huwag kalimutan ito. Anyway, hindi naman ito yung first time natin na gawin ito siya, no? Yung pag-change ng verb stem natin to line. Ginawa din natin ito doon sa passive form ng verb ninyo. Passive nga lang yun. Ito naman, causative yung tawag natin. Okay, going for Sir Dayan po. Ay. Onegaishimasu. Okay, sige po. Alright, para po kay, ano ba to? Okay, para po kay Sir Dayan. Subukan natin ito po, sir. Tsubushimasu. Yes po. Tsubushimasu to change to line.
Ay ka. Tsubusu. Tsuba. Tama ba? Plain form. Tsubasemasu. Then, Tsubasasemasu. again, yung word natin ay, Tsubushimasu po. oo. So, tayo. Tsubushimasu. Align, polite, is tsubusasemasu. And then sa plain po is tsubusaseru. Okay, that's correct po. Okay, good na tayo doon, sir. Right. Okay, isa pang verb natin for practice. Right. Jesus. Okay. So, another one natin po. Okay, let's see. Moraimasu. Moraimasu, align plus polite is morawasemasu. And sa plain po is morawaseru. Okay, that's it. Maurawa. Kasi ito lang yung special natin, no? Kaya ito lang din showcase. Okay, last one na natin, sir. Okay, last one. Machimasu. Chi magiging ta sa align. Para maging polite causative form is matasemasu. Then sa plain po is mataseru. Okay, that's correct. Right, so that's it po para sa practice natin for group 1. Sana yung iba ay nakapag-observe at nakita yung process. Anyway, the pattern naman po ay nandito sa screen. Okay, maliban dito sa pinakauna natin po. Okay, the rest of the hiragana that nakikita natin po na member ng E-line lahat, okay, ay sumusunod po sa paggawa ng align ng kanya-kanyang membro. Ito nga lang po ulit yung naiiba natin. So, para tayong gumagawa ng passive na naman at para tayong gumagawa ng naiform ulit na change to align tayo maliban sa isang to. Okay, pag na-change na, saka tayo magdudugtong ng para sa causative form. Semas para sa polite na causative at zero para sa plain na causative po, minasan. So, kasama ito ng inyong passive verb para sa conjugation natin. Okay, it's almost exactly the same para sa kanilang format. Dahil, okay, sumusunod na sila ngayon sa pattern ng group 2. Kapag na kayong zero na parang dictionary form. So, senai, nai form, seta, ta form. Okay? Could also have sete para sa inyong te form. Okay? So, kapag nandito na sa causative form yung inyong verb, okay, para na siyang membro ng inyong group 2. Na verb stem na lang yung kailangan natin para mabuo pa yung ibang formation. Okay? But that's about it for this format here. Siyempre, pagdating ninyo ng group 2 at group 3, which will be discussed tomorrow, verb stem pa rin po yung labanan natin doon. Okay, sa inyong group 2. At yung parehong dalawang verb pa rin ng group 3 yung kakailanganin, yung shimas at yung kimas. So for now, we stop for this one. Again, it's the start of your lesson 48. Konti na lang, 3 lessons na lang tayo. So that's it. Thank you so much ating last participants po. That was Miss Jenaline and of course, si Sir Dehan. Okay, thank you. That's it for tonight. Zay, domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita po minasan. Okay, thank you po ulit. Continue lang yung practice. And again po, apply natin yung sinasabi natin sa inyo na as much as possible. Okay, kung ano yung meron doon, yun lang din dapat yung magamit natin. Okay? As much as we could. Hindi lumayo yung translation niya. Sige po.
Onegaishimasu. Okay, thank you so much, minasan. You may now exit the call. Maraming salamat po ulit. Thank you. Okay, good night po sa lahat.